Tatalakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa tatalakayang pangsakahan ng Calabarzon. Magandang umaga, Calabarzon. Narito na ang mga usapan tungkol sa sakahan. Makabuluhang huntahan para sa bayan. Mula noon, Hanggang ngayon, ito ang talakayang pangsakahan ng Calabarzon, ang programa sa radyo kung saan bida ang mga magsasaka, mangingisda at pati na rin ang mga kababayang gustong mapabilang sa napakahalagang sektor ng agrikultura. Yan ang programang nagbibigay impormasyon sa mga programang handog ng kagawaran ng pagsasaka at inspirasyon hango sa mga kwento ng mga magsasaka dito sa Calabarzon. Ako po ang inyong lingkod, Kuya Bogs de Chavez. At ako naman siyempre si Agri Dani mula sa Department of Agriculture Region 4 Calabarzon, Regional Agriculture and Fisheries Information Section. Yan, siyempre Dani, tayo ay naririnig at napapakinggan at napapanood. Siyempre, ang daming platform Tayo ay napapakinggan sa 106.3 FM Radyo natin Laguna, 102.5 FM Bondok Peninsula, Katanawan, 105.3 FM Radyo natin Infanta at 96.7 FM Destiny Radio. At syempre naman Kuya Bog, syempre ang ating mga social media, napapanood din tayo live na live sa ating official Facebook page, DA Calabarzon. Yan, magandang umaga aking kapartner Agridaldal Agridani, nakita na naman tayo. Magandang umaga rin sa iyo Kuya Bogs na wala tayo ng second episode. Yan at syempre magandang umaga sa lahat ng tagapanood at tagapakinig sa ating mga kahunta ngayong araw. Batiin naman natin, alam mo ba Kuya Bogs, sinanap tayo ni Sir Orlando Macabus ng nakaraang episode. Binabati Siyempre, ko, shoutout po kay Sir Orlando. Yan, unang-una shoutout nga pala sa sponsor na aking hair makeup at aking damit ng aking misis. Yan. Day Chavez, syempre. Ang walang kamatayang shoutout. At shoutout sa ating mga viewers na talaga namang all the way o all around Calabarzon ay sumusuporta dito sa ating programa. Siyempre binabati din natin ang ating mga OJT. Yan, kay Yumi Kat, kay Laika, at siyempre kay Ma'am Chiverly at kay Ate Aileen Miranda. Magandang umaga po. Shoutout ay shout up tuloy. Shoutout sa inyo mga kaibigan. Siyempre shoutout nga pala sa ating team, ang ating Arabish, at siyempre shoutout sa ating Regional Executive Director Sir Fidel Libao. Yan, hindi magiging posible itong programang ito kung hindi dahil sa ating Red. Yan. Sana po ay marami nakatutok ngayon mula din sa kagawaran ng pagsasaka sa Calabarzon. Marami tayong ibabalita ngayong araw. Yan, shoutout nga pala sa buong DA Calabarzon, sa ating pamilya diyan. Adyan, syempre pinag-uusapan natin ang ating mga balita. Ito na ang mga balitang ating nakalap at tinutukan dito sa Balitang Sakahan. Mga kaganapan sa rehiyon, Mga programa, ayuda at suporta sa mga magsasaka. at iba pa sa Balitang Sakahan. Fort Luzon Mango Congress idinao sa Calabarzon, mahigit 200 magmamangga sa bansa tinipon. Angelo Tasico magbabalita. Tampok ang industriya ng mangga sa bansa sa isinagawang Fort Luzon Mango Congress na pinangunahan ng Department of Agriculture for Calabarzon o DA Calabarzon at dinaluhan ng mahigit sa 225 na magmamangga noong ika-20 hanggang ika-21 ng Hunyo sa Batangas City. Tinalakay sa Kongreso ang kasalukuyang estado ng pagmamangga sa buong kapuluan kabilang ang Philippine Good Agricultural Practices at Pest and Disease Management sa mangga. Ang aktibidad ay naging daan upang hikayatin ang bawat isa na palakasin ang industriya sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga karanasan at tinatanging pamamaraan sa pamamahala ng operasyon ng manggahan sa bawat rehiyon. Sinuportahan ang aktibidad ni Senator Amy Marcos, DA Bureau of Plant Industry at High Value Crops Development Program Director Gerald Glenn Panganiban, DA Calabarzon OIC Regional Executive Director Fidel Libao, Provincial Agriculturist Dr. Rodrigo Bautista, mga kawani ng lokal na pamahalaan ng Batangas at DA Calabarzon. Ito si Angelo Tasico para sa Balitang Sakahan. Patuloy na akreditasyon para sa biyahero ng produktong pang-agrikultura at pangisdaan hatid ng Food Lane Project ng DA4A. Betty Perez magbabalita.
Isinagawa ng Department of Agriculture for Calabarzon, Agribusiness and Marketing Assistance Division ang orientasyon sa Food Lane Project para sa mga bagong aplikanteng biyahero ng mga produktong pang-agrikultura at pang-isdaan noong 19 ng Hunyo sa Lipa City, Batangas. Ito ay upang magabayan at maipaliwanag sa mga aplikante ang mga hakbang at alituntunin sa akreditasyon sa FLP, mga batas sa daan at payo para sa kaligtasan sa kalsada. Ang FLP ay isang proyektong pinangunahan ng DA, Metro Manila Development Authority, Department of Interior and Local Government at Philippine National Police na layong magbigay ng akreditasyon sa mga transport companies, masiguro ang kasariwaan ng mga produkto at mabawasan ang gastos sa pagdadala ng mga ito sa merkado. Nagsilbing tagapagsalita sa naturang aktibidad sina MMDA Chief Inspectorate Miguel Panal, DILG Local Government Operations Officer 3 Matthew Galasinao at Regional Highway Patrol Unit 4A PNP Police Chief Master Sergeant Lian Manalo. Ako si Bettina Perez para sa Balitang Sangkahan. At mahigit 20 milyong halaga ng interbensyong pangsaka ipinagkaloob ng DA Calabarzon sa ika-4 na distrito ng Quezon. Laika del Mundo, magbabalita. Umabot sa 20,517,420 piso ang halaga ng interbensyong pangsaka na naipagkaloob ng Department of Agriculture for Calabarzon sa ika-4 na distrito ng Quezon noong ika-19 ng Hunyo. Tinanggap ng mga magsasaka mula sa bayan ng Ginyangan, Kaluwag at Lopez ang mga suporta na binubuo ng mga binhing pananim na palay, mais at gulay, fertilizer discount voucher, mga kagamitang pangsaka at iba pa. Mula ito sa 6,474,500 piso na bahagi ng Rice Program, 12,647,920 piso mula sa Corn Program at 1,375,000 piso mula sa High Value Crops Development Program. Nagpasalamat si Marlina Comilla na isang magpapalay sa Ginyangan na pangalawang beses nang nakatatanggap ng binhi at pataba mula sa Kagawaran. Aniya, malaking tulong ang hindi na pagbili pa ng binhi at pataba tuwing magtatanim dahil nakababawas ito sa kanyang iba pang gastos sa produksyon. Pinangunahan na aktibidad ni na OIC Field Operation Division Chief Felix Joselito Noceda at Quezon 4th District Representative Congressman Keith Mika Attorney Mike Tan kasama mga representante mula sa tanggapan ni na Quezon Governor Helen Tan, Ginyangan Mayor Mariden Isaac, Kaluwag Mayor Rosalina Visorde, Lopez Mayor Rachel Ubana at iba pang kawani ng kagawaran at lokal na pamahalaan. Ito si Laika del Mundo para sa Balitang Sakahan. Lagay ng klima sa bansa. Takbo ng hangin, araw at ulan o sa kunamang nagbabadya. Hatid ay paalala Para sa mga magsasaka. dito sa rehiyon ng Calabarzon. Radyo ngayon na itutuon sa aging panahon. Yan at magandang araw mga ka-agri at narito ang ating ulat panahon para sa linggong ito ika-24 hanggang ika-28 ng Hunyo. Handog po ito sa inyo ng Adoption and Mitigation Initiatives in Agriculture o AMIA program ng Calabarzon. Ayon sa pagtataya ng DOST Pag-asa, patuloy pa rin ang pag-iral ng Southwest Monsoon o hanging habagat sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon na magdadala ng maulap na kalangitan. Na may malaking tsansa ng pag-ulan, inaasahan din sa mga susunod na araw ang posibleng pag-iral ng easterlies o hanging nagbumula sa karagatang Pasipiko na makakaapekto sa silangang bahagi ng Pilipinas na magdadala ng maulap na kalangitan na may malaking tsansa ng pag-ulan. Posible rin ang isolated rain showers and thunderstorms o pulo-pulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Pero pagdating ng tanghali ay maaari pa nating asahan ang mainit na panahon. Wala pa rin binabantay ang low pressure area o buti naman walang bagyo o tropical cyclone sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Kung meron man ay bantayan nyo at nang hindi makapasok Dahil sa hanging habagat o southwest monsoon, maaari nating asahan ang pag-ulan na magsisimula sa hapon hanggang gabi at posibleng madaling araw dito sa Calabarzon. Kaya lagi pa rin tayong maging handa at magdala ng panangga laban sa ulan. Ayan, at para naman sa mga farm weather advisories, makatutulong ang mga pag-ulan sa pagpatubig sa mga halaman at paghahanda ng mga lupang taniman. Tiyak
titiyakin na maayos sa mga pilapil at kanal upang maimbak ang mga tubig ulan na pwedeng gamitin sa mga susunod na araw na kakaunti ang ulan. At tandaan, iwasan ang pag-spray ng mga pamatay peste lalo na sa pagsapit ng hapon. Ayan, handog din ito ang mga paalala na yan ni Miss Lorraine Motas, ang ating ka-Agri-Rain mula sa AMIA program ng DRFO 4A. At yan ang ating ulat panahon ngayong linggo, Kuya Bo. Yan din ang mga balitang ating nakalap at tinutukan dito sa Balitang Sakahan. Magpalabasin ang mga benepisyo pwede matanggap sa kawalan ng pagsasaka sa pamamagitan ng RSBSA. Ano ba ang RSBSA? Ang Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA ay ang opisyal na talaan ng gobyerno sa pagkakakilanlan ng mga magsasaka at mangingisdang Pilipino, kasama ang impormasyon ng kanilang lupang sinasaka o palaisdaan. Ito rin ang basihan ng gobyerno sa pagkakaloob ng iba't ibang interbensyon, ayuda, benepisyo at tulong sa pagsasaka, paghahayupan at pangingisda. Wow! Ganun pala kahalaga ang RSBSA. Malaking tulong to sa ating mga nasa larangan ng agrikultura. Makapagpalista na nga. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Paano magparehistro sa RSBSA? Rehistrado ka na ba sa talahan ng pamahalaan sa pagkakakilanlan ng mga magsasaka at mangingisda? Kung hindi pa, narito ang 4 basic steps para magpalista sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA. Una, ihanda ang mga kaukulang dokumento gaya ng orihinal na kopya ng titulo ng pagmamayari ng lupang sinasaka o kasunduan sa pagsasanla o ng renta sa lupa, orihinal na government ID at latest 2x2 ID picture. Pangalawa, pumunta sa inyong city o municipal agriculture office at isumite ang inyong mga dokumento. Pangatlo, kumuha at sagutan ang RSBSA enrollment form. Pagkatapos sagutan, apirmahan ang form sa inyong barangay chairman, city o municipal agriculturist at city o municipal agricultural and fishery council chairman. At panghuli, kunin ang RSBSA enrollment stub na magsisilbing patunay na rehistrado ka na sa RSBSA. Ingatan ito dahil ito ang magtitiyak na ikaw ay kwalipikadong benepisaryo ng anumang programa ng kagawaran. O di ba madali lang? Kaya huwag ka nang magpahuli pa at mag-register ka na sa RSBSA. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Alam nyo ba na napakaraming pwedeng gawing lutuin gamit ang kasaba o kamoting kahoy? With this easy recipe, pwede tayong gumawa ng kasaba cake. Una ay tunawin ang margarine at ilagay ito sa binating itlog kasama ang asukal at gata ng nyug. Pangalawa, idagdag ang ginadgad na kamoting kahoy at buko strips. Dagdagan mo na din ang keso at haluin ng mabuti. Pangatlo ay pwede mo na itong i-bake sa 350 Fahrenheit sa loob ng 50 to 60 minutes. At para naman sa masarap na toppings, haluin lang ang asukal na pula at gata ng nyug. Ilagay ito sa ibabaw ng cake kapag nag-brown na ito at syempre, budbura ng keso. Panghuli, ipagpatuloy ang pagbe-bake hanggang maging golden brown ang kulay ng iyong cake. Madali lang, di ba? Iyan ang kamoting kahoy. Yummy na, healthy pa. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Corn and Cassava Program. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Impormasyon tungkol sa mga napapanahon at kapaki-pakinabang na interbensyon at suporta para sa mga magsasaka at mangingisda. Ating talakayin at tutukan. Ating talakayin at tunghayan sa Programang DA Best. Sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. At ito ang programang DA Best. At syempre kasama natin ngayon ang isa sa lakas ng kabataan. Oh. Pero bago natin i-introduce kung sino siya, meron akong knock-knock sa'yo, Dani. O sige, tingnan nga natin ang knock-knock mo, Kuya Boss. Knock-knock. Who's there? Mais.
mais ho? Meron akong mais malaman. Yun. Tama na, medyo corny. Ayan, at dahil nga sa nasabi mo na rin, marami tayong malalaman ngayong araw, Kuya Bong. Oo, pero bago yan, siyempre, mag-shoutout muna tayo ng ating mga nanonood sa ating Facebook Live. Una-una, sinashoutout ko ang accounting section ng DA480. Oo. Si Jonas Palma nanonood mula Tingloy, Batangas, at si Sir JB Erhino, ang ating OIC, nanonood mula sa Mabini, Batangas. At siyempre, sinashoutout ko din ang mga kamag-anak ko dyan sa Rosario, Batangas, lalo na sa aking mother, si Ruby Gamboa. Oo. Yan. At talaga namang ngayon nga ay excited na ako, Kuya Bog, sa ating topic ngayong araw. Ipakilala na kaya natin kung sino ang ating guest ngayong araw. Oo, syempre itong kahuntahang ito ay talagang walang sawang sumusuporta din sa ating programa mula noon pang unang-unang season. At syempre, isa rin siya sa lakas ng kabataan. Sabi ko nga at medyo hindi nalalayo sa edad natin. Ano? Yun, nadamay din sa mga bata. Ano? Walang iba kundi ang batang-bata, single and available. Yan. Si Miss Arlene Natanawa ng ating corn vocal person. Yan, sige po. Magandang umaga po, Ma'am Arlene. Kumusta naman po ang isang Ma'am Arlene sa ating kagawaran? Magandang umaga po sa lahat po ng mga tagapakinig at nanonood po sa live nito pong ating talakayang pansakahan ng Calabarzon. Yan o. Po, kumusta ba ang isang Miss Arlene sa pang-araw-araw? Ayos naman po, tayo po ay patuloy na lumalaban at naglilingkod para sa ating mga magsasaka dito po sa Calabarzon. Talaga namang special dahil ngayon kasama natin si Ma'am Arlene. Live. Alam natin nga busy si Miss Arlene, pero ito nga na nahila natin dito sa ating studio. Yan, syempre maraming salamat sa pagpapahiram ng studio sa radyo natin Laguna. Ayan. At ngayon nga ay napag-usapan na rin natin ang pagmamais. Kasama natin si Ma'am Arlene. Maaari niyo po bang ibahagi sa amin ano na po ba ang lagay ng sektor ng pagmamais ngayon sa ating rehiyon? Ayan, so ayon po sa datos ng ating Philippine Statistics Authority o PSA nitong nakaraang 2023, ang kabuuang ani po ng Calabarzon para po sa dilaw na mais ay nasa 36,537 metric tons, samantalang sa puting mais naman po ay nasa 18,429 metric tons. Kung susumahin po, ang mga datos na ito ay mas mababa ng 10% kumpara noong taong 2022. Ito po ay sa kadahilanan ng mga naranasan po nating mga bagyo noong 2023 at ang pagpasok po ng El Nino noong fourth quarter ng 2023 na umabot pa po sa mga unang buwan nitong kasalukuyang taon. Talaga namang hindi natin mapipigilan yan. Kahit anong sabi nga ay galing ng mga namumuno at mga opisyal na nandyan sa ating kagawaran ay pagkasanhin na ng panahon ay hindi na natin kayang pigilan. Hindi na maiiwasan talaga yan. Lalo yung El Nino, talagang apektado tayong lahat. Oo, El Nino, pati bulsa. Nagkaigahan na nga sabi sa Batangas. Totoo yan, Kuya Bong. Pero alam nyo, dito po sa atin, sa Calabarzon, ay talagang parami ko nakikita na feed mills na gumagamit nitong dilaw na mais. Yes po. Oo, ito ay sigurong magandang indikasyon din po ng market. Ano po? Yes po. Bali po dito sa Calabarzon, meron po tayong nasa mahigit 100 rehistradong feed mills. And kung susumahin po, base po sa data na nakuha din po natin sa livestock program, ang pangailangan po ng rehiyon ng 4A sa pagdating sa dilaw na mais ay nasa mahigit 4 na milyon. Samantalang ang atin lamang pong napoproduce ay nasa 36,000. So talagang napakalaki pa po ng kailangan nating bunuin o napakalaki po ng potensyal ng dilaw na mais dito po sa ating rehiyon. Oo, kaya naman sa may mga bakanting lupa dyan ay huwag nang pabayaang bakante lang. Baka naman gusto nyong taniman. Oo, at napakahalaga rin ng pagmamais dahil hindi lamang ito para sa tao, meron din tayong para sa livestock gaya ng sinabi nila. Ayan, oo. At saka yung mais talaga naman lalo pag nag-uulan. Sarap kainin, yung pagkain na naman nasa isip ko, Diyos ko po. Kaya hindi lumiit-liit ng kaunti. Ganyan magkasya din sa studio. Yan, pero ma'am, ano ba ang pinagkakaabalahan ng corn program sa ngayon? Alam natin napakarami at baka tayo abutin ng overtime pag isa-isa. Ano po? Opo. So nito pong mga nakaraang buwan, tayo po ay nagsimula na po ng ating mga briefings and mga trainings, and then ito pong nagsimula na magpatakan ang ulan. Tayo po ay nagsimula na rin pong mag-distribute ng ating mga pananim na binhi.
at saka po mga fertilizer para po sa wet season. Ganon din po, kasama po kayo po ay nung nag-turnover po tayo ng mga SPIS natin sa bayan po ng Ginyangan at saka sa San Francisco, Quezon. Yan, shout out sa mga taga-Ginyangan, talaga namang napakalapit. Napakalaki ng model farm natin dyan. Halos ilang oras ba tinakbo natin? 6 o 7 oras para lamang mapaglingkuran ang mga magsasakang Pilipino dyan sa bayan ng Ginyangan. Makikita nyo rin po yung videos ng ating mga ginawa dyan sa Ginyangan sa ating official Facebook page, di ba? Pwede nyo pong panoorin at balikan. Bukod ma'am dito sa mga panahon na kinakaharap natin na hindi natin mapipigilan, sabi nga itong bagyo at El Nino, ano pa po ba yung mga pagsubok na kinakaharap ng ating corn program? Sa ngayon po talagang ang isa pong masasabi nating pagsubok na kinakaharap ng ating mga magsasaka ay yung napakataas na presyo po ng mga inputs. Kung tutuusin po ang ating pong yield dito po sa Calabarzon ay talagang napakababa. Sa pagdating po sa dilaw na mais, nasa 3.74 metric tons per hectare lamang at sa dilaw na mais ay nasa 1.81. Ang nakikita po naming dahilan dito ay hindi po naibibigay ng ating mga magsasaka yung kaukulang fertilizer requirement nito pong ating mais dahil talaga naman pong napakamahal ng mga inputs po na ito. Tayo po ba may ginagawang hakbang upang kahit pa paano man lang ay matulungan o maibsan itong pag sinasabi nating mataas na presyo ng mga inputs? Yes po, bali po tayo po sa Department of Agriculture sa pamamagitan po ng corn program. Dati po purely ay seeds lamang po ang ating pinapamigay. And then dahil nakita po ng pamahalaang nasyonal, ito pong talagang mataas na presyo ng ating mga fertilizer. Simula po noong 2023, sinamahan na po natin ng isang bag ng urea at isang bag ng complete. Gayon din po yung mga biofertilizer para makabawas po ito doon sa gagastusin ng ating mga magsasaka. Yan talaga namang malaking tulong ang pati pataba, hindi lamang mga binhi ang ibinibigay ng corn program. Ba't sila yung pataba nakatingin ka sa akin? Hindi naman sa ganito. Pero totoo yan. Talaga naman napakalaking ginhawa itong mga binibigay nating intervention. Paano ba ma'am, kung sakali bang ako ay isang ordinary magsasaka, paano ba ma'am ako makaka-avail nito mga pinamimigay ng Department of Agriculture? Para po sa ating magsasaka, unang-una pong requirement natin ay kayo po ay dapat ay rehistrado sa RSBSA. Yun, paulit-ulit, rehistrado sa RSBSA. Opo, ito po ay napakahalaga and then dapat po kayo ay miyembro ng isang asosasyon dahil ipinopromote po talaga natin ang clustering and consolidation. And then para po sa ating mga magsasaka, kung kayo po ay rehistrado at member ng asosasyon, maaari po kayong makipag-ugnayan sa inyong mga pambayang agrikultor para sila po ang mag-endorse po sa amin ng inyong mga pangalan and sila po yung mga magiging recipients po natin. Ayan, at kung hindi lingid sa kaalaman ng ating mga tagapakinig Kuya Bogs, kahapon sa huntahan ay napansin namin ni Ma'am Arlene na kakaunti ang gustong mag-try ng magmais. Bakit po kaya ganun, Ma'am Arlene? Ano po kaya sa tingin nyo ang dahilan kung bakit po sila ay nagdadalawang isip na sa pagmamais? Kahapon po yung nabanggit po ni Miss Dani isa Padre Burgos. Sa Padre Burgos po ay kakaunti po talaga ang nagmamais. Ang isang maaari po dito ay gaya po nung nabanggit ko, medyo mahal po yung inputs. Ang mga hybrid po natin pagdating po sa dilaw na mais, ang isang bag po niyan ay nasa 5,800 to 6,000 at sa isang ektarya po ang kailangan po natin ay 2 bags. So siguro po yun po yung mga naghihinder sa kanila para sumubok. At saka isa pa itong Padre Burgos, ang alam ko medyo malapit sa dagat. May epekto po ba yun ma'am kung sakasakali? Depende naman din po kung gaano po yung layo nila sa dagat. At saka po ang isa pa naming nakikita is sa yellow corn po kasi kailangan po meron po tayong mga post-harvest facilities. Yun po yung isa sa mga nakikita nating problema ng ating mga magsasaka ng mais. Yan, ito po yung mga tinatawag na mga storage. Kasi may tamang storage po itong dilaw na mais. Kasi may mga moisture ata po ito. Yes, para mabili ng mahal. Uy, may alam. Ang mahalaga naman ay meron pa ring interesado, Ma'am. May mga nagtatanong po ba tungkol sa mga possible na training po tungkol sa pagmamais? Yes po, gaya po ng kahapon, bukod po sa production training natin, sila din po interesado doon sa mga livelihood trainings na ino-offer po natin sa corn program. Yan, alam naman natin na marami nang ginagawa ang DA Calabarzon Corn Program. Pero ano po ba ma'am yung mga plano
yung mga nakalatag pang plano para sa mga susunod na panahon o susunod na taon para mas ma-increase natin. Hindi mo natin maabot yung target, at least ma-increase natin itong ani ng mais. Ano bang dapat abangan ng ating mga magmamais pa sa corn program? Ayan, so bali po sa corn program, patuloy pa din po yung ating mga pamimigay po ng mga inputs. And then aside po dyan, gaya po ng nasabi ko po kahapon, hindi po tayo titigil sa pamimigay lang ng mga inputs. Kailangan din po nating i-train ang ating mga farmers. So may ino-offer po tayo ng mga production trainings for corn and cassava. And then para naman po sa pakikipag-ugnayan natin sa livestock program, dahil ang mga magmamais po, konektado po talaga iyan sa mga naghahayupan. So meron po tayo mga corn livestock integration. And then para naman po kapartner po natin ang RCPC, meron po tayong mga bantay peste training brigades. And then yung ating pong mga post-harvest equipments and facilities. And then meron din po tayong mga continuous po yung ating mga tractors. And then ngayong taon po meron po tayong bagong ipapamigay yung hauling truck. Kasi yun po yung nakikita natin lalo po sa part ng Quezon, yung mga malalayo. So hindi po maiwasan na ang baba po ng presyo na pagkuha sa kanila ng mais dahil napakalayo po ng kanilang lugar. Kung meron po silang mga hauling vehicles, maaari pong sila na mismo ang magdala doon sa kanilang mga target market. Tama, napakalaking tulong ng mga nabanggit ni Miss Arlene. Lalo na yung hauling vehicles kasi isa nga yun sa mga naghihinder, lalo na sa mga lalayo na ibababa na lang yung presyo kaysa nga naman nasa kanila. Kung sila na yung magdadala, pwede na sila yung magdikta. Lalo na kung meron na silang siguradong institutional na mga mamimili na pagdadala naman. Ang kulang na lang ay sasakyan, di ba? So yan, sa mga nagnanais na maka-avail nitong mga future plans ay ano ba ma'am dapat nilang members? Sila po ba dapat ay CSO accredited? Sila po ba ay ano po ba ma'am ang dapat? Dapat po ang mga samahan natin ay rehistrado sila sa SEC, DOLE, and sana po din talagang ini-encourage natin na sila ay CSO accredited, lalo na po doon sa mga farmers organizations o cooperatives na binibigyan natin ng mga malalaki nating mga equipments. Yan. Kanina nabanggit din ni ma'am na bukod sa mais ay pinopromote din natin yung sa kasaba. Ano po kaya ngayon ang ini-encourage po natin lalo po sa mga kababaihan pagdating po sa pagpaprocess po ng kasaba? Ayan, so bali po yung kasaba po, meron din po kasi tayo ng dalawang klase. Meron tayong for industrial and meron for food. Pero dito po sa Calabarzon, madalas po na ang itinatanim ng ating mga farmers ay yung for food consumption natin. So tayo po sa corn program, meron po tayong tinatawag na Cassava Livelihood Training, kung saan tinuturuan po natin ang ating mga magsasaka kung paano po yung pagpaprocess into food nitong ating mga aning kasaba. Kumbaga ito po ay magsisilbi na additional income para po lalong-lalo na po sa mga kababaihan na hindi lang po sila naiiwan sa bahay, kundi meron din po silang naiaambag sa pagkita po ng pamilya. Magandang training yan sa mga kababaihan kasi hindi naman sila nagkakamali kasi sila ay laging tama. Yan. ano po ba yung mga sample natin ng mga process na kasaba na pwedeng subukan ng mga kababaihan? Ayan, so meron po tayo yung mga pichi-pichi, kasaba cake, at saka yung iba pa po nating mga kasaba chips. Ayan, yun po yung mga kasama po doon sa training natin ng Cassava Livelihood Training. Ako Dani, pagkain na naman yan. Parang ang sarap din umattend sa training, Kuya Bones. Matuto. Hindi yung basta lang kain ng kain. Tama. Yan, syempre Ma'am Marlene, tayo ay na medyo nauubos na ating oras. Kayo po ba ay mga mensahe o ano po ba ang inyong gustong ipayo para sa ating mga magsasaka ng mais at sa mga hindi pa nagsasaka, hikayatin nyo rin po sila. Ayan, so sa ngalan po ng aming Regional Executive Director at siya din pong tumatayong Regional Corn Program Coordinator na si Sir Fidel Libao at sa mga kasama, sa lahat po ng bumubuo ng Regional Corn Banner Program, kami po ay nagpapaabot po muna ng aming taus-pusong pasasalamat sa lahat po ng ating mga magsasaka ng mais dito po sa ating rehiyon. Dahil sa kabila po ng napakadaming pagsubok at lalo po ngayong kakatapos lang ng El Nino at tayo po ay humaharap sa panahon ng La Nina, ay patuloy pa rin po kayo sa pakikibaka dito po sa ating sakahan. Gaya po ng lagi po naming paalala sa ating mga magsasaka, kayo po ay palagi ang makipag-ugnayan sa inyong mga pambayang agrikultor. Lagi nyo pong ipaalam sa kanila ang schedule ng inyong mga tanim
Ganun din po kung ano po yung estado na ng inyong mga taniman at kung may mga nakikita po kayong kakaiba o problema, iparating nyo po ito sa kanila. Ito po ay upang magkaroon po tayo ng maayos na recording at saka monitoring system, lalo po ngayon na humaharap po tayo sa panahon ng La Nina. Maraming salamat, Miss Arlene. Ikaw ba may gustong i-shoutout? Ayan, so binabati ko po yung mga kasamahan ko po na nasa Lipa. Ayan, medyo madami lang po. Ayan, so hello, Jaya, Jonah, sila Cha, Soyla, Jolo, Ate Mean, Tita Mato, si Kuya Alex, si Kuya Richard, Kuya Edmond, Kuya Manuel, hello po sa inyo. Yun, hello po sa inyo lahat, sa ating mga kasama dyan sa regional office ng Corn Program. Siyempre, may mga nagpapa-shoutout din dito. Ayan na, nagising na si Sir Orlando Macabus. Pasinda ng menu. Umaga po. Ano ba ang ulam mo ngayon? Oo. Kay Sir TJ Balaton, Sir John Rich Acta, kay Sir Tata Max. Maximo Factor nanonood sila at kay Sir Relly Rafael. Yan, shoutout sa inyo. Magandang umaga po. Talaga naman napakabuluhan itong ating huntahan. Hindi corny ang magmais, Dani. Yan, tama. Alaman natin. Oo. At sana po ay marami pang mahikayat na magmais sa ating rehiyon. Marami pa tayong matututunan at paghuhuntahan sa pagbabalik ng programa ng Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Alam niyo ba na ang mais ay pangalawa sa pinaka-importanting crop sa Pilipinas? Bukod sa ito ay staple food ng 20% ng mga Pilipino. Ito rin ang ginagamit na feed para sa iba pang industriya katulad ng livestock at poultry o manukan. Ngunit ang malaking pang-convert sa lupa upang gawing tirahan ng mga residente at may angkop sa iba pang industriya ay lubhang nakakaapekto sa produksyon ng mais. Kaya naman nakikiisa ang Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Research sa paglutas ng krisis na ito sa pamamagitan ng pananaliksik o Community-Based Participatory Action Research o CIPAR. Sa ganitong paraan na ipapamahagi sa mga magsasaka sa isang komunidad ang iba't ibang pamamaraan ng produksyon at ilang mga magagamit na teknolohiya na makatutulong sa masaganang ani ng mais. Ang kaalamang ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A Calabarzon Corn Program. Naku, ano nangyari sa mga tanim kong mais? Patingin nga. Ala, kaya naman pala indang. Sinalakay ito ng mga pesting uod na fall armyworm or FAW. Ha? Ngayon ko lang narinig yun Ano ba yung FAW na yan? Ang fall armyworm ay isang mapanganib na peste na nagmula sa ibang bansa na nananalasa sa mais, sorghum, palay, tubo at maging patatas. Nalaman ko mula sa Department of Agriculture na ang mga pesteng ito ay nabubuhay sa mga lugar na may tropical climate sa loob ng 24 to 40 days. Ganun katagal? Oo, kaya mas mainam na ma-detect mo sila agad sa mga pananim mo. Pwede kang gumamit ng biopesticides para bumagal o tumigil ang pagkalat ng pinsala ng fall armyworm. Para sa iba pang katanungan, bisitahin lang ang Regional Crop Protection Center or RCPC ng Department of Agriculture. Ang paalala ito ay Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. Ang impormasyon at Bukod sa inspirasyon. maganda siyang tignan, masustansya pa. Sama-sama nating tunghayan sa Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Ani at iba pang produkto at serbisyo mula sa mga magsasaka at mangingisda. Kitang-kita sa Agri-Tindahan. Agri-Tindahan. Nakatutok sa Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Magandang umaga sa mga kakagising lang. Good morning. At syempre pagkagising, alam naman natin ang unang-unang hanap lalo na ng mga Batanggenyo, ang kape. Kaya naman partner Danny, may alam ka bang bilihan ng masarap na kape? Ayan, kaya naman ang handog nating produkto ngayong araw ay mula sa samahan ng magkakape ng Lipa dyan sa Lipa City, Batangas. Ayan, malapit lang sa atin, Kuya Bogs. At inihahandog nga ang ground coffee na pinaghalong Liberica Excel
Elsa Blend. At yan, pinagpagmamayari nga ito ng samahan ng magkakape ng Lipa na may 200 miyembro dito sa Lipa City, Batangas. Pinamumunuan nga ito ni Sir Arnold Malbataan. At syempre, ay hinihikayat nila na magkaroon pa ng ganitong mga variety ng kape, ang pinaghalong Liberica at Excelsa. Yan, magkano ba mabibili itong ground coffee ng samahan na magkakape ng Lipadan? Siyempre, mabibili ito sa halagang 230 pesos lang naman, Kuya Bong. Yan, sa mga gustong umorder, maaari nyo kontakin ng number na 0927-270-0557. Ulitin ko po na mas mabagal ng konti, 0927-270-5507. Yan ang ground coffee ng samahan na magkakape ng Lipa. Talaga naman para ito sa mga coffees live katulad natin sa opisina. Oh. Kayo, saan pa kayo bibili kundi sa mga magsasaka natin? Oh, support local ka nga. Yan. Kaya naman, mga suki, bili na! Kasabay ng pag-angat ng livestock industry sa Pilipinas ay ang pag-angat din ng demand sa feed materials. Kaya naman, patuloy na pinapalakas ng kagawaran ng pagsasaka ang sorghum production upang suportahan ang produksyon ng mais na siyang pangunahing pinagmumulan ng pagkain ng mga hayop. Ang sorghum ay kabilang sa 5 pinakaimportanteng cereal crop sa buong mundo katulad ng palay, wheat, mais at barley. Ang bawat butil nito ay mainam na mapagkunan ng lakas at protina. Mainam rin ang pagtatanim ng sorghum sa kabila ng mainit at tuyong lugar dahil sa kakayahan nitong makatiis sa tagtuyot at init. Kaya rin itong lumago ng 10 metrikong tonelada kada isang ektarya sa kada isang ani. At maaari ring iraton pagkatapos ng unang anihan para sumuloy na muli. Ang kalamang ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Corn Program. Ayon sa pag-aaral, ang balinghoy o kaboting kahoy ay isang mabisang mapagkukunan ng enerhiya at protina sa buong mundo. Kaya naman, hindi nakapagtataka ang malaking pakinabang ito maging sa mga hayop. Alam niyo ba na ang kamoting kahoy ay ginagamit ng panlahok bilang pagkain ng mga hayop tulad ng baka, tupa, kambing at baboy. Maliban sa mais, ang pinatuyong ugat ng balinghoy at dahon nito ay pwedeng gawing alternatibo bilang pagkain ng mga hayop. Mas mura rin itong feed ingredient habang napapanatili ang tamang paglaki ng ibon o manok. Kaya naman, nariyan ang kagawaran ng pagsasaka na handang magbigay ng akmang kasanayan sa tamang pag-aalaga ng kamoting kahoy. Ang kaalamang ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A Calabarzon Corn Program. Ano ang isang pananim na matagal tumubo, ngunit malaki ang pakinabang? Cassava. Ang kasaba o kamoting kahoy ay isa sa mga uri ng pananim na pwedeng anihin sa loob ng 6 na buwan hanggang 2 taon. Isa ito sa mahalagang ani ng agrikultura sa bansa, sunod sa palay at mais. Ayon sa Department of Agriculture, malaki ang pwedeng pakinabang gamit ang kasaba. Isa na rito ay ang paggawa ng mga food product gaya ng suman, bibingka, nilupa, espasol, kasaba cake, pichi-pichi, dried chips at marami pang iba. Kaya't makipag-ugnayan na sa pinakamalapit na opisina ng agrikultor sa inyong lugar. Ang kaalamang ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Corn Program. Ayon sa Philippine Dairy Updates ng National Dairy Authority noong 2018, ang Pilipinas ay umangkat pa ng malaking supply ng gatas sa ibang bansa dahil sa patuloy na pagtaas ng pagkonsumo sa mga ito ng mga Pilipino. Sa kabila ng malawak na lupang pwedeng gamitin para sa livestock, inakaharap pa rin ng mga magsasaka ang isang malaking suliranin at ito ang kakulangan sa feed na siyang ipinapakain sa mga hayop upang makapag-produce ng gatas. Dahil dito, pinangunahan ng Bureau of Agricultural Research o BAR ang paghahanap ng feed na magagamit buong taon. Ang kanilang sinusulong ay ang corn-based silage. Ang silage ay isang feed
material na gawa sa fermented byproducts na matatagpuan sa sakahan, katulad ng grasses, forage corn, at corn stubber. Ang mga ito ay dapat may 65 hanggang 75% moisture content. Tinatadad at nakalagay sa lalagyan na hindi mapapasukan ng hangin. At ang tawag sa prosesong ito ay insiling. At ang tawag naman sa lalagyan ay silo. Dahil sa silage na ito, tumaas ang produksyon ng gatas sa bansa ng 10 hanggang 11 litro kada araw. Ang mga magsasaka rin ay nagkaroon ng pwedeng pagkakakitaan at nabawasan ng dependence ng bansa sa imported na gatas. Ang impormasyong ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Livestock Program. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Kayo pa rin po ay nakasubaybay sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Yan mga ka-agri, ikaw ba ay isa sa mga empleyadong naiinip na sa iyong trabaho? Ikaw ba ay paritiro na? Kayo ba ay mayroong maliit na lupang sakahan sa inyong bukid na hindi napapakinabangan? Ito ang kwento ng ating Agri-Storya for the Week na si Sir Victor Merle. Tunghayan natin kung paano ang maliit na sakahan niya ay kanya i-convert para kanya maging libangan, pahinga at kapayapaan. Panoorin natin ang kanyang istorya. Sumubok na pumunta sa syudad, ngunit tila pilit na binalik ng panahon ang loob patungo sa pagpapalay si Fernando Mindanao. Kaya naman nagpatuloy at ngayon ay isa na sa mga huwarang magsasaka sa San Juan, Batangas. Na nagtatanim ng palay, partikular ang isinusulong na hybrid na palay. Po nag-umpisa sa pagpapalay noong 1987 dahil lang po sa nung una po wala pong magsaka sa aming bukid dahil ng siyempre mga kapatid ko po may mga kanya-kanyang trabaho. Ako po dati may trabaho sa Maynila ngayon. Parang ako naka-4 na taon wala naman halos pinagbago ang buhay ko doon. At din nung umuwi po ako dito noong 1987, noon po napupisa ako magbukid. At ang una po noon, napakahirap dahil wala akong puhunan. Kumbaga, pahiram-hiram pala ang doon sa mga kapatid ko sa akin para lang po mabungkal at mararamatam na ng bukid. Umpisa po noon, hanggang sa ngayon, dire-diretso talaga akong pagbubukid dahil noon po talaga napupisa ako sa walang-wala. Pero ngayon po naman utay-utay din ako nakakabili ng mga kagamit sa bukid. Tulad po ng traktor, tracer, at saka yung pong kalabaw. Pero hindi po biglaan. Naranasan ni Fernando ang magtanim ng marami, iba't iba at lumang variety ng mga palay. Tamang tuklas lamang upang tuloy-tuloy ang produksyon at ang pagkita para sa pinapangarap na kinabukasan para sa magulang at mga anak. Bagamat mahirap ang magbukid, may pangarap ako sa mga anak ko. Dahil nung una pa po, nung una ako nagsakay binata pa. Siyempre, para sa pamilya dahil binata ako. Pero nung ako mag-asawa noong 1993, lalo ko pong pinag-iiging pagbubukid dahil na siyempre may pamilya na ako. Tapos nga po, yung utay-utay na lahat na gusto ko mabili. Pero din po lahat galing sa pagsasaka. Nakabuo man ng magandang simula si Fernando sa pagpapalay, ay hindi maiwasan ang mga natural na sitwasyon na pinaka-sumusubok sa mga magsasaka. Dito sa aming lugar ang naranasan ko matinding pagsubok yung mga pagpanginaga ang bagyo na eksaktong kapasin ng aming palay ay siyempre may baha. Hindi naman namin makuha.
Pero ako'y hindi pa rin sumuko dahil hindi naman laging may bagyo, hindi laging mayroong mga pangyayari. Bagamat nadaan yung mga pagsubok, pero nalalampasan ko yun. Pag-iikot ng panahon, dadaan ng mga tag-araw, doon nala ako nabawi. Dahil sa aktibong pakikilahok ni Fernando sa mga paanyaya ng pagsasanay, katuwang ang Department of Agriculture ay unti-unti niyang nakilala ang kagawarang tumutulong sa kanya upang mas mapaunlad pa ang pagsasaka. Ay ang hindi ko malimutan doon na itulong ng DA, yung mga binhi. Sa tinagal-tagal po ng panahon ito, marami naman po akong natanggap na katulad po ng traktor na may kasama pong trailer yan at saka yung araro, suyod. At napakarami pang iba na naibigay sa akin na nakatulong sa pagsasaka. Mula sa suportang natanggap ni Fernando sa pagtatanim ng palay ay Uy pre, ang dami mo ng alaga ngayon at ang gaganda pa. Parang kailan lang sabay-sabay tayong namili ng mga baboy doon sa poblasyon. Gusto mo bang malaman ng sikreto ko? Madali lang yan pre. Natutunan ko kasi sa Department of Agriculture Region 4A yung tungkol sa artificial insemination o yung dilikas na pagpapalahi. Oh, ano yun pare? Share mo naman sa akin oh. Ito yung pagpapalahi na hindi na nangangailangan ng physical contact. Sa halip, inililipat ang similya ng barako gamit ang catheter sa dumalagang hayop o naglalanding inahin tulad ng baboy, kalabaw, baka at iba pang kauri ng mga ito. Aba, pwede pala yun. Ano naman ang kalalabasan ng alaga niyan? Artificial din? Base sa obserbasyon ko at ayon na rin sa mga eksperto ay walang pagkakaiba ang resulta o offspring na dumadaan sa AI. Kung ikukumpara ito sa natural na paraan ng pagpapalahi, siguradong ligtas na mas makakatipid ka sa gastusin dahil konting barako na lang kailangan. Salamat sa tips mo pre. Sige, uuwi na ako at magpaparami pa kami ng lahi ni Mrs. Este ng mga alaga pala namin. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Livestock Program. Iwasan natin ang pagkalat ng African Swine Fever. Tara na at sama-sama sa discarding oink. Ano nga ba ang oink? Para sa letrang O, obserbahan at bantayang palagi ang inyong mga alagang baboy. Mahalagang i-check sila all the time at pansinin kung may irregularidad silang ikinikilos. Sa letrang I, iwasan ang paglabas-pasok ng mga tao sa iyong babuyan, lalo na kung sila ay galing sa ibang mga bayan. Sa letrang I ulit, iwasan ang magpakain ng swill o kaning baboy sa iyong mga alaga. Hainan sila ng tamang pagkain, yung hindi tira-tira o galing sa basurahan para maging ligtas sila sa maaaring carrier ng virus. Tandaan, mabuti na ang maagap kesa mahuli ang lahat. Letrang N, naisin ding ipatupad ang biosecurity o mga panuntunan para sa ligtas at protektadong paghahayupan. At letrang K, kumain ng karning baboy dahil ito'y ligtas, lalo na kung ito'y sertipikado ng National Meat Inspection Service. Laging tandaan na ang pagpapahalaga sa ating alagang hayop ay magpapayaman sa kanilang kalusugan at pati na rin sa iyong pangkabuhayan. Ang impormasyong ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A Calabarzon Livestock Program. Sabi nga nila, ang lahat ng sobra ay masama. Kaya kapag napasobra ka ng gamot o antibiotic, maaaring magkaroon ka o kahit ang alagang hayop mo ng tinatawag na AMR o antimicrobial resistance. At kapag nangyari yun, wala nang tatalab na gamot kapag tayo ay nagkasakit at magiging drug resistant na ang mikrobyo. Kaya remember, huwag gawing automatic ang pag-inom ng antibiotic. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Livestock Program. Dahil malapit na ang tag-ulan, dapat alam mo ang mga rekomendadong variety ng binhi ng palay na swak sa panahon. Isa na dito ang N6RC 480 o mas kilalang GSR8 na isang top-performing variety bred ng IRI. Ito ay flood-tolerant, naluluto ng maayos at popular sa mga magsasaka. Meron din naman na N6RC 216 o mas kilalang tubigan 17. Popular ito sa mga farmers dahil para itong jack of all trades.
Foods dahil maraming magsasaka ang natutuwa sa variety nito. Kasama na rin ang NSIC RC401 o Tubigan 36 o di kaya naman ang NSIC RC218 na isang special aromatic rice. Pwede din ang RC160 o mas kilalang dinorado na angkop sa wet cropping season. Tandaan, dapat takma ang variety mo ngayong panahon ng tag-ulan. Ang impormasyong ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A, Calabarzon. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Bawat tanong, tutugunan sa Util ng impormasyon. What's up mga ka-agri? Alam niyo ba na kahit nasa syudad ka, ay pwede ka pa rin makaisa sa pagpapalago ng sektor ng agrikultura? Subukan ang urban gardening. Ang urban gardening ay isang paraan ng pagsasaka o pagtatanim ng halaman sa mga urbanisadong lugar na may limitadong espasyo. Sa pamamagitan nito, maaaring makatipid ang isang pamilya, lalo na kung gulay ang itatanim nila. Makakatulong din sa pagbawas ng basura dahil sa mga recyclable materials ang kadalasang ginagamit dito. Ito ay nakakaambag sa paglilinis ng hangin at pagpapababa ng temperatura ng lugar. Kung lahat tayo ay magsisimulang magtanim, urban gardening man o hindi, makakatulong tayong maabot ang kasiguruhan sa sapat na pagkain. Sana all sapat na. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa urban gardening, magmensahe sa aming official Facebook page, PN Calabarzon. Muli, ako si Agri Dani para sa butil na impormasyon. Sana all, sapat na. Talaga naman ang aming Agri-Dani. Yan, pagpamunin niyo po, nagkameron kami ng konting technical difficulties sa ating Agri-Storya, pero ipi-play po natin next episode ang istorya ni Mr. Victor Merle. Yan, paano ba yan, Dani? Napakaganda ng mensahe din ng ating butil na talaga namang pinupush din ng ating mga kababayan na mag-urban gardening na kahit nasa bahay ka lang, pwede kang magpaunlad ng sektor ng agrikultura. Kasi isa sa mga challenge nitong ating panahon ay ang land conversion. Kaya naman kung ikaw ay nasa subdivision pa rin, pwede ka pa rin magtanim sa mga container, sa konting space. Kaya naman, okay na okay pa rin. Yan, yung iba nga nakikita ko, Kuya Bogs, bumibili ng mga mushroom kit na pwede nilang i-display sa kanilang mga apartment. Diba malaking tulong po yan din sa ating kalikasan. Yan, kaya naman huwag kayong aalis. Magbabalik pa ang talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Dagdag na kaalamang kapaki-pakinabang ating aabangan. Sa susunod na edisyon ng talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Tumutok na muli sa ganito pa ring araw at oras. Mahalagang isaalang-alang ang mga alituntunin sa pagsisiguro ng kalinisan ng isang farm para sa proteksyon ng tao, hayop at halaman. Ito ang layunin ng biosecurity. Ang farm biosecurity ay implementasyon ng mga hakbang at kasanayan para mabawasan ang pagkakaroon at pagkalat ng sakit sa isang farm. Ito ay binubuo ng 3 elemento: segregation o paglalagay at pag-maintain sa mga barrier o mga harang para malimitahan ang pagkalat ng sakit; cleaning o paglilinis sa mga materyales na ginagamit sa loob ng farm; at disinfection o pagbuksa sa pathogen sa mga materyales na nalinis na. Ang pag-improve ng biosecurity ay nakadepende sa paghahayupan, sa lokasyon ng farm at sa socio-economic na kondisyon ng magsasaka at iba pang stakeholders. Ang impormasyong ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A, Calabarzon Livestock Program. Corny daw ang mais, pero ang pakinabang nito sa larangan ng agrikultura ay nako, hindi yun corny Ang mais ay isang agricultural commodity na pumapangalawa sa bigas bilang isang pangunahing pagkain o staple food ng mga Pilipino. Bukod pa rito, ang mais ay ginagamit din sa paggawa ng animal feeds at sa operasyon ng iba pang industriya na may kinalaman sa manufacturing at paghahayupan. May
May dalawang pangunahing variety ng mais na makikita dito sa Pilipinas, ang white corn at ang yellow corn. Ang white corn ay madalas ginagamit bilang pagkain o bilang human consumption. Sa kabilang banda naman, ang yellow corn ay madalas gamitin for feeds o pagkain ng mga hayop. Meron ding dalawang klase ng buto ng mais. Ito ay ang OPV o Open Pollinated Varieties at ang hybrid. Ang OPV ay ang mga buto na pwede pang gamitin sa susunod na planting season. At ang hybrid seeds ay isang beses mo lamang pwedeng gamitin para sa pagtatanim. Ang impormasyong ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Corn Program. Alam niyo ba na napakaraming pwedeng gawing lutuin gamit ang kasaba o kamoting kahoy? With this easy recipe, pwede tayong gumawa ng polvoron. Paano simulan? Kailangan mo lang tustahin ang cassava flour hanggang sa maging golden brown ito. Tapos, paghaluin ang asukal at powdered milk. Idagdag naman ang tunaw na mantikilya at haluing mabuti. Pagkatapos ay hulmahin gamit ang polvoron molder. At panghuli, balutin ito gamit ang cellophane. Padali lang, di ba? Yan ang kamoting kahoy. Yummy na, healthy pa. Ang impormasyong ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Corn and Cassava Program. Alam niyo ba na napakaraming pwedeng gawing lutuin gamit ang kasaba o kamoting kahoy? With this easy recipe, pwede tayong gumawa ng kasaba chips. Paghaluin lang ang ginadgad na kamoting kahoy, iodized salt, puting paminta, powdered flavoring, konting tubig at dahon ng malunggay hanggang sa lumapo. Tapos maglagay ng kaunting kasaba mixture sa ibabaw ng isang plastic sheet at takpan ito ng isa pang plastic sheet. Masahin ito at pasingawan sa loob ng 15 minuto hanggang sa maging malinaw ang mixture. Ibilad at patuyuin ito sa ilalim ng araw sa loob ng 4 na oras. Pagkatapos ay tuklapin ito sa plastic sheet at gupitin ang medyo tuyong mixture depende sa gusto mong hugis ng kasaba chips. At panghuli, muling ibilad ito at patuyuin sa ilalim ng araw sa loob naman ng 2 oras. O diba? Yan ang kamoting kahoy. Yummy na, healthy pa. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Corn and Cassava Program. Uy, may uod! Kaibigang uod din kaya to tulad ng sabi ni tatay? Nako anak bad uod yan. Ang tawag dyan ay corn borer. Kaya niyang kainin ng lahat ng parte ng halaman. Dahon, katawan, bulaklak, bunga at ugat. Grabe naman pala, tay. Paano po yan mapipigilan? Madali lang yan, Ana. May iba tayong paraan upang masugpo ang mga pesteng yan. Una, ang maagang pagtatanim upang maiwasan ang pagsalakay ng mataas na populasyon ng pesteng kulisa. Pangalawa, magtanim ng munggo. Munggo? Para saan yung munggo, tay? Ang mga bulaklak nito ay nagsisilbing pagkain ng mga putakti na pumipigil naman sa pagdami ng mga pesteng kulisa. Pangatlo, ang pagpapalit-palit ng pagtatanim ng mais at iba pang pananim tulad ng mustasa, okra o kamatis ay isa ring paraan na makatutulong upang maputol ang ikot ng buhay ng mga pesteng kulisa. At panghuli anak, ang pagsugpo ng mga kulisa sa pamamagitan ng paggamit ng buhay na organismo, bakterya o pesticides. Ang galing naman, tay. Kaya ikaw nauud ka. Bad uud ka. Alis ka dyan. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Corn and Cassava Program.